I will be speaking about the call for consecrated service in the church. Buti na lang tinignan ko yung text ko. Nakalimutan ko yung pala ang binigay kong topic sa inyo. Although while I was already preparing for the talk about life after death, shall we know each other in the next life? Ay kaso ito pala ang tinext ko kay Sister D. Sino ba si Sister D? Day. Sorry. So, kayo pala yung ka-text ko ito. Anyway, I will be speaking about the call for consecrated service in the church. Romans 12:1-21. Dito tayo iikot. Okay. From the letter to the Romans, chapter 12, verses 1-21. Now, this chapter bears a threefold distinction among all the chapters of all the books of the Bible. It is one of the most familiar and one of the most used chapters in the Bible. Gamit na gamit itong verse na ito, na kung minsan hindi pinapansin ng mga tao. It is perhaps, para sa akin, the outstanding chapter in the Bible for lay people. Pang sa atin itong chapter ito, for layman, being addressed to us in particular. It presents God's call to the lay people for consecrated service in the church. And tonight, I will mention 4 things. 4 lang po ang gusto kong bigyang diin. At marahil napakinggan nyo na itong 4 na ito sa iba-ibang pagkakataon. Okay. Kung gano'n nyo ang inyong Bible, sana, makikita nyo dito sa Romans chapter 12 verses 1-21, ang pinaka-heading ng buong chapter ay nakasulat, Pamumuhay Kristiyano. Siguradong ma-attest yan ng mga may dalang Bible. Sa Romans 12:1-21 po, makikita nyo itong chapter na ito. It speaks about pamumuhay ng Kristiyano. Kung gusto natin malaman kung paano dapat tayo mamuhay, basahin mo itong chapter 12. Basahin mo ng basahin, isabuhay mo, hindi ka na malayo sa pintuan sa langit. Amen? Yes. Does it sound interesting? Yes. Now, sa 4 na babanggitin ko, ito una. A call to full consecration. Consecrate, sa dictionary po, means dedicated to a sacred purpose. To devote to a purpose with or as if with deep dedication. To consecrate means meron kang dedikasyon sa isang sacred purpose. Meaning, sa isang sagradong misyon. To devote to a purpose with or as if with deep dedication. Paano ba nakikita ang tunay na lingkod? May enthusiasm. May passion. Kayo ba'y lingkod? Pakitanong mo sa katabi mo, meron ka bang passion? Enthusiasm. Yes. Na kung minsan hindi ka na kailangan pwersahin o pilitin. May kusa ang may passion. Hello? Hi. Pagdating ng Webes, hindi ka na kailangan pilitin umatin. Yes. Hindi ka na kailangan tawagan. Yes. Meron kang passion. Yun ang totoo. Alam ganda, pwede yun. Maniwala kayo. Sumasabay lang yan, ginagawang rotary. Uy, may meeting pala. Iba mo yun. Ang may passion, nagpagbaga, may fire ng Holy Spirit. Nananapit.
makita ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? Yes. Kayo ba'y nananabik magkita-kita? Yes. Hindi gusto katabi mo. Tama ka, ha? Okay. A call to full consecration. Now, let me read to you now Romans 12, 1 and 2. Yan. Dito tayo iikot hanggang sa 21. Okay? 1 and 2. Sabi po ito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. It is Paul speaking. Ako'y namamanhik, nakikiusap sa inyo. Kita nyo, nakikiusap siya para sa pakinabangan natin, hindi sa kapakinabangan niya. Ako'y nakikiusap sa inyo. Ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Take note of those three things. Handog na buhay. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Oh, hello? Yun daw ang ano? Yun ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Masarap magpuri. Feel na feel, tama ko ba? Yes. Feel na feel ko ba? Yes. But the sad part there is, hindi lahat na nagpupuri ng bago. Tignan mo yung katabi mo, kumuha ng bago. Hindi lahat na nagpupuri ng bago. Hindi lahat na nagpupuri ng papatawad. Hindi lahat na nagpupuri ay napagtagumpayan na ang buot sa puso. Pero yung tatlong binanggit ni Paul, ang talagang mabisa para hindi ka malayo sa pintuan ng Diyos. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. At sabi ni Paul, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Holiness. Then verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. So may kinalaman din ang mundo rito. Ito'y para sa mga tao makamundo. Sabi mo sa katabi mo, yung worldly. Paul is telling us, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Remember that our mind is powerful. Naniniwala ba kayo? Yan ang nagdidikta ng gagawin mo. Mali man o tama, yan ang may impluensya sa katawan. Tama po ba? Kaya, ang pinupunto ni Paul is mag-iba at magbago ng isip. Bakit kailangan magbago ng isip? Upang mabatid ninyo, tsaka lang papasok yung wisdom. Upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Hindi lahat ng tao nakaka-pick up nito. Believe me, I tell you. Kahit sabihin mo na ateista ka, lasalista ka, UP graduate ka, kung wala kang pananampalataya, wala rin. Naniniwala mo ba kayo? Iba ang wisdom ng Diyos sa academic wisdom. Believe me natin. Maraming ang titulado, magnanakaw eh. Naniniwala mo ba? Pinag-aralan niya. Maraming ang mga CEO, naka-Mercedes-Benz, naka-Volvo, pero walang hiya sa kanya. Kita mo, ayaw pumila, sumisingit pa. Mga naka-Mercedes, naka-Volvo, sisingit dito sa Ortigas, alam niyo yung paakit na papunta kay Ta. Pahiwalay ito sa HS Right.
Di ba? May kadi papunta ng Pasig. Rosario. Kita nyo, ang haba na ng mga nagpipilahan, biglang may sisingit na bolyong sasakyan. Hallelujah talaga ng tao. Okay. So, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano mabuti para sa atin. Okay. Nakalulugod sa Kanya at talagang ganun. So in other words, dito sa unang binabanggit ko, a call to full consecration, God wants living sacrifices. You claim you are servants. We claim we are servants. Pero ang tanong ko lang ito, may tiisin ka ba? Sapagat ang tunay na lingkod, dapat may tiisin. Mga kapatid, sabi po sa Philippians, chapter 1, verse 29. Philippians 1:29, sabi po, ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatan makapaglingkod kay Kristo. Hindi lamang ang manalangin sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. So yung privilege na binigay po sa ating lahat na makapaglingkod sa kay Kristo, ay hindi lang po makapaglingkod at manalig, kung hindi may kalakip na tiisin din. Maraming naglilingkod, ayaw ng tiisin. Kaya maraming naglilingkod, pag komportable lang siya. Amen po ba? Pag discomfort na, at hindi na siya komportable, ayaw na. Ay sabihin mo sa katabi mo, ay hindi tunay yun. Hello? Hi. Pumulungan mo ulit. Kaya mo, huwag kang ganun. Hindi ka sa tao nagpapakatotoo sa Diyos. Amen? Dito sa una, a call to full consecration, hindi lang po living sacrifice, but He wants us to be holy. Because He is holy. Narinig ko lahat tayo gustong pumasok sa langit. Totoo ba yan? Sabi mo nga sa langit, totoo? There's only one way to enter heaven. Live the life of love. Be holy. Because He is holy. Alam niyo, lahat ng pumasok sa langit, banal, maniwala. Kahit yung mga unang mga namatay sa atin, na mga mahal nyo sa buhay, na nakapasok sa langit, they are considered saints. Sapagat dalawa lang ho ang citizen sa langit, angels and saints. Wala nang ba? Huwag po tayo mag-ambisyon maging anghel. Sapagat angels were created angels. They did not come from human beings. But saints came from human beings. Amen? We may not be recognized by the Catholic Church. We may not be canonized as saints. But in our own little way, by living a holy life, we will be declared saints when we enter heaven. Do you believe in that? Yes. As I mentioned, there's only one way to enter heaven. Becoming holy. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Malaki pa ang pag-asa nito. Malaki pa ang pag-asa nito. God wants us to be transformed. Kaya may transformation. The word transformation is another way of saying we are being purified. Transformation little by little is purification little by little. We will never get away with it. Whether you like it or not, once you encounter the Lord, transformation is in the process. You will still encounter a lot of problems. Minsan nga, mas matindi pa kaysa sa bago mo sa nakilala. Bakit? Sapagat pamumungahin ka. Alam niyo, para mamunga tayo sa Holy Spirit, kailangan marami kang trials na dumating sa Diyos. You will never earn
the fruit of the Spirit if you don't have trials? Di ba? Sa totoo lang, paano ka magpapasensya kung lahat ng tao matitino sa paligid mo? Siyempre, dadami mga nakakabuisit ka para pagpasensyahan. You will encounter these people. Because it's the only way. Kaya nga ako, natatawa ako sa mga community gusto nila magkakasundo sila talaga. Wala ko kayong makikita ng ganung community magkakasundo na. The more na puro pasaway ang nandiyan, the more na healthy yan. Paniwala na. Hirap isipin, di ba? Mahirap Kasi, how we will relate to these people? Paano ka makikisama sa mga yan? Alam niyo, gusto kong teaching sa mga monk na pare, malalim. Talagang community life sila. Binubo sa buong buhay nila, sila na lang magkakasama pa lang. Pag-ising sa umaga, pagdasal, mukha ng isa. Yun na lang lagi. Yun lang makita mo na yung mukha pa lang, minsan nakakainis na. Kaya minsan, hindi nyo nararamdaman sa mag-asawa, parang normal na lang. Hindi nyo lang nalalaman minsan. Minsan, nag-make faces na kayo. Minsan, pag-ising ka mo. Hindi alam ni isa. Ganun talaga. Diba? Sabi nga, may advantage at disadvantage ang pag-aasawa. May advantage at disadvantage ang buhay ng asawa. Ang advantage, pag kailangan mo, andyan agad. Ang disadvantage, pag hindi mo na kailangan, andyan pa rin. No choice! Hello! Kasama yan. Kasama yan sa package when you got married. Hindi lang yung mga good traits niya ang pinakasalan mo. Even the bad traits, kasama yan. Kaya don't complain. Amen po ba? Sapagat unang banda, alam mo naman na yung asawa mo niya, ibang tribo yan, ibang lahi yan. Dapat din malaman mo na iba rin siyang palaki sa palaki sa'yo. Kaya hindi mo pwedeng ipilit yung gusto mo sa kanya. Pwede mo sabihin sa kanya, kung may pagkakamali siya, pero hindi mo siya pwedeng pwersahin magbago agad. Kasi kung gano'n siya pinalaki, mahirap, matagal bago mawala yun. Kaya kailangan mamunga ka sa pasensya. Amen po? Amen. Yun ang buhay. Okay. So, God wants living sacrifices. He wants us to be holy for consecration. And He wants us to be transformed. That's the first thing God wants for all of us. Second, a call for each one to find His work and fill His place. Verses 3 and 8. Basahin natin sa Romans 12 verses 3 to 8. Sabi po ito, dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sabi ni Paul, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakaliniin ninyo ang tunay ninyong katatayuan. Ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman tayong marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang meron tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. So it speaks about talents. It speaks about gifts. All of us here are gifted. You need to discover that.
We will decide ambition tayo. Hindi yung spectator lang. Naniniwala kayo sa community, maraming spectator lang. Alam siya rin, spectator lang. Paatin-atin, paupo-upo, patanong-tanong na, sino speaker? Yun lang, nandun lang siya. Tayo ay hinahamon mag-impon. Hanapin mo ang kaloob ng Diyos sa'yo at gamitin. Hanapin mo kung saan ka effective. Kaya nga ang maging servant dapat may passion at tignan mo kung anong ministry ka, kung effective ka. Hindi lahat ng mga nasa ministry effective, naniniwala mo ba kayo? At kung sa tingin mo na hindi ka effective, hanapin mo sa iba. Hindi mo pa natutuklasan kung hindi ka pa effective. Kasi meron iba gusto lang niya. Pero hindi gusto ng Diyos para sa kanya. Halimbawa, gusto mo ng music. Ayaw naman ng music sa'yo. Ipinit. Bino mo, nagbo-voicing sila. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Wala ang boses mo doon sa do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Boses baka ka? O pipili. Baka iba ang deep sa'yo. Amen po? Kaya hanapin mo yung effectivity mo kung saan ka effective. So, God has endowed everyone for service. No exception. Lahat tayo. These endowments are different in different persons. Kaya nga ho, siguro kayo, tutulad nyo, nag-iimbita kayo ng mga kapatid natin sa labas. Pamilya man o hindi pamilya. Kayo ba naka-experience na kayo nag-iimbita tapos sinagot kayo na ganito? Ay, hindi mo na pwede umattend dyan sa inyo kasi marami pa akong intindihin sa buhay. Nakaranas na kayo ng mga ganon? Tinatandihan kayo kasi may mga intindihin daw sila. Tapos kayo nagpapatutog sa kanila. Eh bakit? Ako rin naman, may mga anak din naman kami. Pero naisasabay namin, ay, manliit pa yung mga anak. Marami pa akong intindihin. Siguro sasama ako sa inyo sa Holy Family. Pag wala na akong intindihin, pag-retire ko na. Maraming ganyan. Correct? Correct? So bagay, may katwiran din naman sila. Pag-retire na nila, wala na silang intindihin. Kasi mga anak nila, graduate na, nakatapos na, baka may pamilya na. At retire na sila. Kaya lang ang problema, sila na ang intindihin. Bino mo aakit sa elevator o kaya akit sa hagdanan. Bino mo, step, no. Step, no. Kasi retired na eh. Hawak-hawak mo sa pero, sa braso. O dahan-dahan na, dahan-dahan. Pagdating, closing prayer. Sasama pa sa outreach yan. Intindihin na siya. Wala na nga siya inintindi kasi siya intindihin ang community. Oh my God, brothers and sisters, ibigay mo ang lakas mo habang may lakas ka pa sa Panginoon. Huwag mo ibigay yung tira. Ang dami kong mga pinuntahang mamamatay na. So, at maraming percentage na nakita ko sa mga mamamatay na parang bang hindi pa sila accomplished. Parang may kulang lang. Samantalang tapos lahat ang anak. May pag-aari-arian na yung mga anak. Alam ko, sagutin yung mga kulang na sinasabi nila. Kaya na nga, hindi ko masabi-sabi, baka madali. Isa lang sasabihin ko kasi hindi ka naglingkod. Ayaw ko naman baunin ngayon sama ng loob na yun. Kung marinig sa akin kasi hindi ka naglingkod. Kaya napala mo ngayon, nararamdaman mo ngayon, parang may kulang. Parang katulad yan natin na hindi ka makaalis-alis ng bahay kasi attached ka masyado sa mga anak mo. Aalis ka na lang ng bahay, balik ka ng balik. Bakit? Marami kang bilin. Alam niyo, minsan kung kailan tayo nasa deathbed, tsaka mo iisipin, sana ginawa ko na ito. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya hindi sayang ang pagpunta mo rito. Hindi sayang na.
Whatever work we have been endowed for, we should find it and do it. We should find it and do it. Tuklasin mo kung saan ka inilalagay ng Diyos sa ministry. Tuklasin natin. Number 3, a call to build the fellowship of the church. Verses 9 to 16. Alam niyo, habang pataas tayo ng pataas, pahirap ng pahirap. Pero, huwag natin isipin yung pahirap. Sapagkat, andun ang grasya ng Diyos para maisabuhay natin. Amen po ba? Yes. Basahin ko po sa inyo sa Romans chapter 12 verses 9 to 16. Sabi po sa 9 to 16, maging tunay ang inyong pag-ibig. Narinig niyo yun? Maging ano ra? Naniniwala kayo, hindi tunay ang pag-ibig ng iba? Maraming kaibigan, maraming mga sarili dyan. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong puso't maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin, papalain, at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagadala, makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakalunod. Dito po sa 9, ay nais ng Diyos that we need to cherish sincere love for our brethren. Mag-ibigan kayo ng tunay. At sinabi rin dito sa 9, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Meaning to say, cleave to the good things. Cleave to the good things. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid at palaganin nyo ang iba higit sa inyong sarili. So dito, you need to practice selfless love. Selfless love. Because Jesus Himself, in-offer niya ang kanyang selfless love. Unahin mo yung kapwa bago yung sarili. Nandiyo sa military. Yan ang doktrina ng soldado kasi binibigay nila ang buhay nila sa ibang bayan. Dapat. Pero kung ito'y tinuturo lang ng institusyon para i-depensa ang bansa, pwede practicein ito pagdating sa pananampalataya. Remember that God deserves our best. Kaya ang tanongin sa bawat lingkod, have you given God your best? Verse 11, diniin ho rito ni San Pablo. Sabi niya, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Naniniwala ho ba kayo na sa panahon ngayon, si Lord maraming karibal? Hello? Maraming karibal. At ang mabigat, minsan na nagiging karibal ng Panginoon ay yung mga blessings na binigay niya sa tao. Yun ang nagiging karibal.
To mention a few. Hanap buhay. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yan. Ang hanap buhay ay biyaya mula sa Diyos. Naniniwala kayo? Alam ko, naniniwala. Yan ang source of income mo. Yan ang source of livelihood. Pero kung minsan, kung ano pa yung biyayang binigay niya, ang siyang nagiging Diyos-Diyosa ng iba. Bakit? Kasi binuhos nila yung panahon nila doon. Kaya si Lord, if you will study the scriptures, well, I'm not saying become full-time servants. No, that's not the point. But if you will study the scriptures, yung mga nagseryoso, they left everything. They left everything. Now, we are not preaching we're not preaching the same thing that you have to leave everything. No? The point here is, it is as simple as the first commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And it goes down to one thing. Ano ito? Put God first in everything you do. Put God first in everything you do. Unahin mo siya nang higit sa lahat. Tama kaya yun o mali? Wow. Madaling sabihin tama. Pero pag may sakit at isang mahal sa buhay na nakukumpay, hindi nyo makikita dyan yan sa gawain. Niniwala ko na kayo. At iiral ang natural thinking ng tao, hindi supernatural ang iiral, kundi natural. Ano yung natural? Eh kailangan, siyempre, bantayan mo yung pasyente mo, bantayan mo yung may sakit mo, bantayan mo. Kaya hindi iba nakakaabot doon sa supernatural level. Pag sinabi supernatural level, hindi ito ginagawa ng pangkaraniwan. Remember that Christian life is a supernatural life. Believe me, I did. Christian life is a supernatural life. And we cannot live that kind of life not unless we ask the power from the Holy Spirit, from the higher one. It's only the Holy Spirit who will give us the courage to live that supernatural life. Hindi mo lahat na pagbibigyan ng ganong klaseng biyaya ng klase. Help the needy and be hospitable. Verse 13. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-pangabang lugar. Alam niyo, in my 25 years in the ministry, my first wife, yung aking namatay na asawa, we have experienced 2 beses na nagpatira sa bahay namin nung kami nasa ministry. Alam niyo kasi kami mag-asawa, tiga Radio Veritas kami for the past 22 years. Ako, siya before she died, kasi 17 years na siya nakapaglingkod, then she passed away. Nung mga panahon na yun, na hanggang ngayon naman, may programa kami Radio Veritas, pero wala na yung misis ko. May mga nagpapakanseling. May nagpakanseling sa misis ko na sabi niya, Sister Hasmin, bigyan mo ako ng inspiration na salita ng Diyos para hindi ko ituloy inumin itong laso na hawak-hawak ko ngayon sa kamay. May matatauwang ka kung kausap mo sa kabilang linya, magpapakamatay. Sabi ng misis, ba't ka magpapakamatay? Kasi itinakwil siya ng magulang niya, iniwan siya ng asawa niya. Hindi niya alam kung saan siya pumunta. Sabi ng misis ko, nasaan ka ngayon? Nasa labas ng bahay, naglalakad. Sabi niya, naglalakad kung saan-saan. Eh, nandito lang ako sa isang tindahan na naka-tune in sa Radio Veritas. Kaya nakitawag ko sa telepono. Sabi ng misis ko, ganito na lang, punta ka sa amin ngayon at mag-usap tayo. Kung gusto mo, mag-stay ka muna sa bahay namin habang hindi naaayos yung problema mo sa pamilya.
After the program, after mga 2 hours, pag-uwi namin sa bahay. Binigyan namin yung address. Dumating. Dumating. Kasama ang 4 na anak. 4 na anak. Pinalaya siya eh. Kasama yung 4 na anak. Iniwan siya ng asawa niya. Nag-iakot siya. Kawawa naman. Tumira sa amin ng 1 taon. At 9 na buwan. Nagtoto kami mag-asawa in our own little way. That's how we live. For 1 year and 9 months na nakatira sa amin. Minsan mag-uuwi ako ng prutas sa aking mga anak. Hindi lang sa anak ko. 2 ang anak ko at that time. Wala pa si Karisma. Kung mag-uuwi ako, hindi para sa 2 kong anak na. Kasama yung 4 din. Kung anong pagkain namin, yun di pagkain nila. Eh, simple lang naman ang pagkain din namin. Sapagkat yun yung panahon na pinuproseso kami ng Panginoon. Yung salita, simplicity. Alam mo yung lahat ng lipo, dumaan dyan. Ako naniniwala. I was stripped off. So, 1 year and 9 months. After that, nagkaroon ng healing sa pamilya. Yung asawa talagang hindi na siya pinagkat. Pinagkat ng magulang, karoon ng negosyo. Naging close sa amin. Yung tao. Kaya nung namatay ang misis ko, talagang andun siya, di makalis. That is the first experience. Nagpatuloy ko. Usually, pag nagpapatuloy tayo, ang unang pumapasok sa isip ng tao is, baka magnakaw yan. Sino ba yan? Di natin kakilala yan, di natin kakilala. Alam nyo, yan ang isang bagay na humipigil sa akin para maisapuhin ko ang patin. We always have the doubt. We don't trust anybody. Ngayon, meron akong isa pang karanasan. Kasi 2 yun eh. Yung isa yun ang experience. Pangalawang experience ito. And I know God's message to that. Meron kami pinatiran din sa babae. 3 days lang tumira sa akin. Tapos lumayas, hindi nagpaalam. Ninakawang kami. Ngayon, doon sa mga nag-iisip ng ganito, ay ako hindi ko gagawin ito kasi baka talaga manakaw kami. Hindi ko ine-exalt yung pagnanakaw niya. No. Pag si Lord, dinadala ka niya sa gawain, meron siyang tinuturo. Still, I don't buy those kind of minds na sinasabing, ay hindi ako magpapatuloy kasi baka nakawan ako. The truth is, Satan is the one stopping you na magkawang gawa ka sa mga tao na nangangailangan. Kasi alam nyo, matindi ang tao pagdating sa pagiging makasarili. Hindi mo lahat magsasabuhin. Kaya sabi ko sa inyo ito, pamumuhay ng Kristyano, pahirap ng pahirap to, hindi ginagawa na iba. At hindi natin nagagawa iba rito sa pagdatuhin natin kung kumpletuhin tayo ng Panginoon. Kasi may pagkukulang tayo bago tayo makapasok sa namin. Kaya nga ito, pag na-perfect mo ito, pintuan na lang ang pagitan mo sa namin. Okay. Ang tanong ko ito, biniyasa ka. Ninakaw. You have to gamble also in order to give your trust to everyone. 2 lang po ang tao sa mundo. Naloloko at manloloko. Tama ba? Tama ba? Naloloko at manloloko. Pakita mo yung katabi mo. Alin doon mo maging gusto? And sure. Kaya, yun nga sinabi. Then, we go to the last. Bago sa last, sa number 3 pa rin, be sympathetic with all. Kailangan ko. Verse 15, makigala kayo sa mga nagagala, makitangis sa mga tumatangis. Alam niyo, meron akong isang gift. Katulad kahapon, galit ako sa isang ME group din. Pagpasok at pagpasok pa lang, may isang babae lumapit sa akin. Miyembro,
hindi na ako pinakawalan. Tinabihan ako, nag-open up na siya ng mga hurts niya, mga sama ng loob niya, inis niya, galit niya. Hanggang sa sinasabi, tinitignan na ako ng mga facilitator namin dito, brother, okay ka. Ini-store. Yung tingin nila na para bang ini-store kita, ganito kasi guest ka namin. Ito, mula nung dumating ka, hindi na ako umiwalay sa'yo, ikipag-mula ka na. Ako naman, open na ako, nakikinig ako. Nung magsisimula na, siguro mga 1 oras kasi maaga ako dumating. Bumitaw na siya. Kinamayan ako, maraming salamat brother sa pagtsatsaga mo makinig sa akin. Lalo ba ako sinabi sa kanya, pinakinggan ko lang siya sa lahat ng mga hinayin niya. Pero, gumaan ang pakiramdam niya. My dear brothers and sisters, truly I tell you, may mga tao na naghahanap lang ng makikinig sa kanila. Kumisan, marami sa atin hindi marunong magtyaga sa mga yan. Nagtyaga ako. Kaya kasabi sa akin ng mga ibang miyembro ng community at ibang ente, tyaga ko naman yan, bakit? Kasi, yung iba dyan, hindi na lang nagtsatsaga kasi lagi. Kahit na, anak pa rin ng Diyos yan. Para bang nakukulitan na sila, okay, sige, sabihin na natin makulit. Minsan maganda din yan para mamunga ka. Correct? Sa mga taong makulit. Kasi dyan namumunga yung patience mo, understanding mo. Lalabas yan eh. That's how I look at it. That is the time that you can apply the fruit of the Spirit. Then you are growing. You are maturing. But if you turn your back on these people, you are not maturing. People are looking for someone who will listen to them. Tingnan niyo mga misis, lalo na yung mga housewife, hindi working mother. Yung mga misis, pag dumating ang mister, minsan sinasabi, oh, ano nangyari sa opisina? Magkwento ka naman. Ikaw naman, pag-uwi ka na lang, sasabihin mo, pagod na ako bukas at tayo mag-usap. Pagdating bukas, ay mamadali ka, alis ka na. Hindi tayo nagkakausap. But sa unang banda, tama sila. Yung mga misis, tama yun. Huwag mo'y dahilan na pagod ka. Sapagkat meron kang dapat responsibilidad na dapat mong tignan din pag-uwi sa mga. Kausapin mo asawa mo. Magkaroon ka ng quality time sa asawa mo. Huwag mong idadahilan na pagod ka sa tao. Salita ng mapuro yan. Nakatingin ka sa sarili mo. Samantalang nung nanliligaw ka, ang energy mo 100%. Pambihira ngayon. Nangangatwirap ka, napagod ka. Bakit? Misis mo yan, minahal mo yan, inibig mo yan, nanay yan ang anak mo. Hallelujah. Bigyan ng oras. Ako'y nagsasalita sapagkat I was privileged to marry again. Kaya kung ano man ang nagawa ko sa unang wife ko, hindi ko nang gagawin sa second wife. Second wife ko, lagi ko nililigawan. Lagi may bulaklak, umuwi ako. At in-date ko pa rin siya na para kami mag-girlfriend. Nakapag-repair ako ng wrongdoing sa misis ko, sa first wife ko, ng 17 years. Kasi nagsama kami ng 25 years before siya galing. 10 years siya nag-suffer, 17 years ako nakapag-repairing ko. I learned a lot from my past experience, bad experience. And I was able to extract lessons from those past experiences. Kaya, I have the authority to say about marriage. Bigyan mo ng pahalagahan mo. Kung tinuturo sa atin ng Diyos na pahalagahan mo ang iyong kapwa kaysa sa pagpahalaga mo sa sarili mo, mas lalo mo dapat gawin sa misis mo. Amen. Dahil mo siya makinabang ng pagpapahalaga mo bago mo gamitin sa ministry mo sa iba. Ngayon, kung ginagawa mo yung pagpapahalaga mo sa mga ka-brother mo, ka-sister mo sa Holy Family, pero sa sarili mong asawa, hindi mo magawa, peki ka. Unahin mo sa loob ng tahanan mo na pinahalagahan mo ang misis mo. Amen? Quality time is important. Quality time. Ganun pala yun, bro.
Alam naman niyo yan sa ME, communication is very important. Communication. Pag walang communication, wala na. Sira na yun. Masisira na ang relationship. The last, a call to maintain right relationships with fellow Christians. Avoid a spirit of revenge. Mahirap na ito. Verse 17 to 21. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Alam niyo tayo, by nature, gusto natin get even. Buwelta. Ako, gusto ko yan ang buhay ko, buwelta. Sa military, ganyan yan. May mga bitaw na salita na hindi pa, hindi ka na pinangalan. Kasi hindi ka nasisilayan ng liwanag. Provide things honest before all men. Maging marangal. Sikapin inyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. So itong buhay ng Kristiyan. Verse 18, live peaceably with all. Itong hinahanap natin. Hanggat maaari, sabi ni Paul. Alam ni Paul na mahirap eh. Alam niya, kaya he uses the word, hanggat maaari. Mag-isama kayong mabuti sa lahat ng tao. Tandaan niyo, hindi lahat mabuti pakisamahan. Amen mo ba? Yes. Pero yun ang tinuturo eh. Hanggat maaari, mag-isama kayo sa lahat ng tao. Pag sinabing lahat, may mga buwisit na kasama mo. Hindi yung pinipili mo lang yung gusto mong pakisamahan. Alam mo, minsan sa community nangyayari yan. Kaya may mga function. Ito lang ang gusto nila, kaya minsan mararamdaman nyo agad yan. Tuwing may prayer meeting, alam nyo na kung sino magkakatabi. But the Lord wants us to live peaceably to all. Verse 18. Kaya sinabi niya, hanggat maaari. Then verse 19, let God settle all grudges. Let the Lord settle all grudges. Mga minamahal, sabi ni Paul, huwag kayong magiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sino daw gaganti? Pabayaan mo siya. Eh, ano dapat natin gawin? Sabi niya ganito, do good to your enemies. Siya gaganti sa enemy mo. Pero ikaw, tayo, do good to your enemies. Hindi na madali ito. Mahirap ito. Pero pag nagawa mo ito, pagpapanain ka ng Panginoon. Ano ang pinagagawa ng Panginoon? Pakinggan nyo, turo na naman to. Katawa-tawa to. Ano sabi niya? Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Oh, wow. Lasunin ko pa siya. Ano? Sira? Pakakanin ko? Gagastusan ko? Yan ang bulong ng demonyo. Pero hindi. May pinakikita Diyos dito. Huwag natin pangunahan sa academic intellect natin. Okay? Huwag mong pangunahan. Sapagkat mayroong heavenly wisdom ang Diyos dito. Ano sabi niya? Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Diyos ang maghihiya sa kanya, hindi ikaw. Hindi tayo. Amen? Kaya, pagkaaway mo, huy, kamusta ka na? Miss na miss kita. Kahit sinisiraan ka, kahit patalikot, sinichismi ka, huy, ano mo, miss na miss kita. Ano mo, talagang hinahanap kita kasi blow out kita. Sama mo siya, pilitin mo lang ka pakakikita, Starbucks pa kita. Bakit? Sabi na sa ganun, mapapahiya siya. Kasi habang kumakain kayo, Starbucks mo siya, Diyos ang maghihiya sa kanya. Kita mo? Bagamat sinisiraan mo itong anak mo ito, pero kita mo, pinakakain ka pa niya. Di ba? Kapal ng mukha mo. Sabi, hindi ikaw. Hindi ikaw. Diyos ang gagawa mo, hindi tayo. Amen po ba? Basta as long as ikaw, do good to your enemies.
Pakitaan mo ng mabuti. Dahil pag hindi, at inisip mo ano, gagastusan ko siya, pareho lang kayo. Pareho lang kayo ng level ng spirituality ng tao. Amen. And the Lord wants you to make a difference. Sapagkat through this, you will know my disciples. Yan ang mga disipulo ng Diyos. Kaya, ngayon, isipin natin mabuti kung talagang tayo nga ay lingkod mo. Amen po ba? Amen. Iba yung sinasabi lang ng demonyo, oh, lingkod ka na, uy, lingkod ka na, uy, papasok ka sa langit, uy. Pero may kondisyon, ito ang kondisyon. Ito ang pamumuhay ng isang Kristo. Do good to your enemies. And verse 21, the last verse, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. That answers to all questions. Nagpatuloy ako, kahit ninakawan niya ako, pinagpala pa rin ako. Sabi ng misis ko, pabayaan na natin. Baka mahigpit ang pangangailangan ng taong niya. Kawawa na lang siya. Hindi niya kami inisahan. Yung ano lang natin yun, yung ego lang natin at kung ating pride lang at sa tingin natin ang tinamaan. Amen po ba? Amen. Let go. Let go. If you want to live a holy life, you let go of those negative things. It is all negative. It's not positive. Ang importante, papayaman ka. Papayaman. Ninakawan ka, material lang yan. Hello? Material lang yan. Kaya nga tayo nagre-react sa material kasi attached tayo eh. Amen po ba? That is attachment. Let go. Naniniwala ba kayo na yung nangwalang niya sa'yo, anak din ng Diyos yun? Yes. Pagdasal mo, Lord, patawarin mo siya sapagat hindi niya nalalaman ng kanyang ginagawa. Ay, tanong kakastiguhin ng Diyos. Pero pag sinabi mo, masagasaan sana siya, hindi pagpapalain. Hindi ka pagpapalain. Kaya nga sabi, idalangin, pagpalain, at huwag sumpay. Amen po? Amen. So my dear brothers and sisters in Christ, this may sound funny, but it's not. I strongly suggest, read this whole chapter, Romans 12, 1 to 21. It will not take you 7 to 8 minutes in reading the whole chapter. Maiksi lang ng 1 to 21. Read this every day. Read this until you die. Now don't say, brother, pagbihira naman yung payo mo, basahin namin ito hanggang mamatay kami. Eh, binasa ko lang ito isang buwan eh. 30 days, kabisado ko na. Alam ko na yan. Don't say that. Pag sinabi mo, alam mo na, buhay mo na yan. Yun na lang. Kaya hanggat hindi mo pa ginagawa sa buhay mo, hindi mo pa alam. Kaya basahin at basahin. Pag tinigil mo ng basahin, see to it, it's already your way of life. And if it is already your way of life, then I tell you, you are now ready to die. Amen? Amen. Kaya I would strongly suggest, read this every day. I'll be very honest with you. I read this every day. Because it is the life of every Christian. Kung gusto mong masentro ka sa kalooban ng Diyos, itong basahin. Araw-araw, hanggang sa huling sandali ng buhay mo, hanggang sa ito ay tumimok sa iyong puso at isip at maging pamumuhay mo. Amen? Amen. Let us all bow down our head and close our eyes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, you are the author of life. We thank you for creating us. You are the fount of wisdom. We thank you for enlightening us.
You are the source of love. We thank you for empowering us. And to you, our Lord Jesus, you are the shepherd that leads the flock of the lay people. Help us to hear your voice that we may respond. Help us to heed your call that we may serve. Help us to accept your will that we may be faithful. Send forth your Spirit that we may be a transforming church, ready to be your face as good Christians in our own families. That we may be a renewing church, ready to be your voice as good news in our society. That we may be a loving church, ready to be your heart as faithful servants in our community. And to the most holy Trinity, thank you for the gift of San Lorenzo Ruiz, who has shared with us his mission, inspired us with the same love, that we may be as faithful to God as he was all the days of our life. Lord, as we end, may you continue to bless this community, the Holy Family, the elders and the members. May you bless their loved ones, their family, their children, their works, everything. Grant them good health so that they may be able to continue to serve you in their own way. May you use this community to reach out to the poor, to reach out to the lost. All this we pray in Jesus' name. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Mother Mary, help of Christians. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening.